Hello, what's up? Magandang araw sa inyong lahat. Ito nga pala si Buster TV. At ito, magre-react tayo rito sa balita na kesyo wala pa raw natatanggap o hindi pa raw nababasa ng mga kongresista itong impeachment complaint na inihain nung dalawa. Oo. At saka hindi pa rin daw nila natatanggap o wala daw lumalapit sa kanila para magpapirma ng boto para maisampa na ito sa tinatawag na sa Senado. Ito problema ngayon nila, di ba? Ngayon, dati mainit sila ngayon dito sa impeachment, kaya nga sila nagsasagawa dyan ng hearing dyan sa Kongreso, ginigisa nila si BP Inday Sara o yung Office of the Vice President para yun ang gagamitin nilang dahilan. Pero bakit ngayon katakataka, no? Katakataka, mahibang ang katulad ko sa iyo. Jesus Mariosep. Parang ano, no, di ba? Parang nakakapanibago itong House of Representative. Parang tahimik sila ngayon. Bakit hindi pa nila nababasa yung complaint? 'Di ba samantalang sila-sila naman ang nagtutulungan diyan, 'di ba? Ayun ang malaking problema nila ngayon dahil ba sa banta ng iglesia o sa banta ng eleksyon, naramdaman nila ang power, 'di ba? Meron bang umaawat? Bakit? Ito pa panoorin natin yung balita. Ay bago natin i-play ito, huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe. Paki-share na rin yung ating yung video ha. Ito, tirahin na natin. Okay, ano ba to? Hindi ba naipadala na ng Makabayan Black lawmakers ang kopya ng impeachment complaint nila sa kanilang mga kapwa kongresista? Gaya ng pahayag ng Makabayan Black lawmakers na ipadala na nila yung kopya ng kanilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa group chat ng mga kongresista doon pang nakalipas na Biyernes. Subalit ayon sa ilang miyembro ng majority block dito sa Kamara ay wala pa silang natatanggap na kopya ng impeachment complaint ng Makabayan Block at hindi pa rin nila ito nababasa. Wala rin Naipadala na sa group chat ng mga kongresista yung impeachment complaint. Pero bakit hindi pa nila nababasa? Kayo ba naniniwala ba kayo na hindi pa ito nababasa o talagang hindi ninyo binasa? O talagang isinasawalang bahala ninyo dahil sa pangamba na biglang magrally ang Iglesia ni Cristo at maraming sumama? Animal. Sus Mariosep. O Raul Manuel, ano? Ano na nangyari? May nagawa ka na bang panukalang batas diyan? Chairman Chua. Ano kaya ang magiging panukalang batas niyo diyan? Mamaya pag-usapan natin yan yung mga panukalang batas na yan na gagawin nila patungkol diyan sa mga confidential fund. At take note hindi lang dapat sa Vice Presidente. Sa lahat ng merong confidential fund, lalong-lalo na ang ating presidente. Eto tuloy natin. silang impormasyon kaugnay ng ikatlong impeachment complaint na posibleng ihain dito sa Kamara ngayong linggo. Pakinggan natin ang pahayag ng ilan sa mga miyembro ng majority block ng Kamara. Kasi I personally do not want to preempt. I haven't read the complaint, Talaga, hindi mo and pa nabasa, I have to discuss this, and I will definitely, should be invited, will attend the Committee on Justice. So let's see what are the merits, the case, what are the evidences presented. So I do. Sir, 'di ba kayo ang isa sa mga sa mga nag-iimbestiga diyan? Siguro naman kahit na hindi na ninyo basahin yung complaint niyo na yan, yung impeachment complaint na yan sa takbo ng investigasyon, kayong mga congressman diyan, 'di ba yun naman talaga ang gusto niyo nung mangyari? Kaya nyo nga iniimbestigahan yan para ano? Para lumabas ang mga ebidensya
para magamit ninyo sa pagpapile ng impeachment. Pero bakit kailangan pa ninyong basahin? Balita ko, nagpapaikot na yung Makabayan Block ng pirma. Bakit hindi pa kayo pumirma para magkanda tuloy-tuloy na yung impeachment na yan doon sa Senado? Para kahit hindi na dumaan yan dyan sa committee o sa Justice Committee ng House of Representatives. Di ba? Eh, total gusto nyo rin naman ma-impeach si BP. Hindi, di pumirma na kayo. Huwag nyo nang hintayin na basahin o mai-submit sa Justice Committee. Di ba? Pwede na. Pirma na ninyo. Pirma na. Para malaman na natin kung ano ang magiging resulta ng mga aksyon nyo na yan. No, sino kaya ang tatamaan dyan? Di ba? Do not want to preempt right now. Pag-aaralan ko muna kung paano nila nilatag yung complaint. Wala pa po Ako, akong isa pa to si natatanggap. Chua. Wala pa rin akong knowledge about the third Wala pa rin complaint. knowledge. Eh. Ikaw nga So ang chairman babasahin ko dyan. muna. Tsaka, kahit yung pangatlo, kung meron man, basahin ko rin kung talagang meron siyang ground para ma-impeach. Nako, tumigil ka! Tumigil ka, Congressman Valeriano. Di ba ikaw rin, ikaw ang dahilan niya kung bakit nagkaroon ng investigasyon dyan? Dahil sa privilege speech mo na sinasabi ninyo na pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Di ba ikaw ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng investigasyon patungkol dyan sa sinasabi ninyo na confidential fund? Ngayon, parang naguhugas kayo ng kamay. Yun ang problema ngayon. Yan ang problema natin. Ngayon, paano nyo tatakasan yan? Paano ninyo tatapusin yan? Yan ang malaking question mark. Congressman Rolando Valeriano. Di ba? Ikaw ang dahilan yan eh. Dahil sa privilege speech mo eh. Pambihira naman. Tuloy-tuloy na yan gustong malaman ng taong bayan kung ano talaga. Di ba? Bakit parang parang tahimik yata kayo ah. Parang ano bang meron? Ano mayroon ba kayong kinakatakot? Meron bang tuloy nyo na yan, yung impeachment na yan. Para malaman na natin kung yung sigaw ng taong bayan. Para malaman na, magkaalaman kung may epekto ba o magkakaroon ng epekto laban sa inyo. O, tuloy. Basahin ko rin kung talagang meron siyang ground para Basahin ma-impeach. pa, wag mo nang basahin. Batay kay House Secretary General Reginald Velasco, posibleng may panibagong impeachment complaint na ihain ngayong linggo o mga kongresistang mag-e-endorso ng naihain ng reklamong impeachment. Samantala, ngayong araw ay isinasagawa yung huling pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng paggamit ng confidential funds ni VP Duterte. Nagsimula ang hearing ng House panels noong Agosto kung saan nasilip ang questionableng resibo at disbursements ng pondo sa safety houses at youth summits. Ayon kay Representative Chua, tumugon na ang Philippine Statistics Authority o PSA sa request nila kaugnay ng pagtukoy sa pagkakilanlan ng nasa 677 na pangalang nakalagay sa acknowledgement receipts para sa utilization ng confidential funds ng DepEd. Ayon sa PSA, out of 677 individuals, 405 ang walang birth certificate, walang records sa birth o non-existent. Wala talagang record yan kasi nga mga code name yan eh. O mga code name yan, sino ba naman ang tatanggap ng bayad galing sa confidential fund na ilalagay ang tunay niyang pangalan? Eh di nangyari siya dyan. Diyos mio, marimar naman Para naman kayong bago ng bago eh. Sus! Patay pa sa House Panel Chairperson sa susunod na taon, posibleng magsagawa sila ng muling pagdinig ng komite kaugnay naman ng iba pang issue ng budget ng DepEd nang ang Vice-Presidente pa ang kalihim ng kagawaran. Gaya ng hindi matagumpay na pagpapadala ng mga computer units sa kinauukulang recipients.
Ella, sa ngayon itong nagaganap na pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ay parang meeting ng mga miyembro ng House panel kung saan iniisa-isa nila yung kanilang mga natuklasan sa mga nakalipas na pagdinig ng House panel magmula pa nung buwan ng Agosto kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng pangalawang Pangulo. Balik sa iyo, Ella. Iniisa-isa na nila, parang sinasummarize na nila. Ang tanong, anong batas ang gagawin ninyo o ipapasa ninyo, anong bill ang magagawa ninyo para matigil na yung confidential fund na yan? O para malaman kung kanino o sino o kanino ginagamit ang confidential funds na yan. Kagaya ni Mr. President Bongbong Marcos na 4.5 billion ba yung confidential fund ni President Bongbong Marcos? Paano yun? Papayag kaya ang presidente? Papayag kaya ang presidente na maimbestigahan din o malatag kung saan ginamit ang kanyang confidential fund? Confidential nga confidential. 'Di ba? Bakit kinakailangan pangalanan? Bakit kailangan isa publiko yung mga pangalan na 'yan? Confidential nga. Oh. Ako hindi naman sa kaya nga hindi natin kini-question ang confidential fund ni Mr. President Bongbong Marcos kasi nga naiintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng confidential. Ngayon, kailangan maglabas din ng resibo itong si Mr. President Bongbong Marcos kung ipipilit ninyo yun o kung isa sa batas na ninyo yan na kinakailangan lahat ng mga pera na pinaggagamitan ng confidential fund ng lahat ng sangay ng gobyerno ay kinakailangan may resibo at tunay na pangalan ang gagamitin. Patay tayo dyan! Yari ka! Ito, ano masasabi ni Raul Manuel patungkol naman dyan? O sige. Mr. Chair, sa inabot so far ng mga hearing natin dito sa Good Government and Public Accountability Committee or Blue Ribbon Committee, we recognize the efforts of our colleagues, yung mga staff, secretariat, at lahat po sa kanilang mga efforts para sumulong ang ating investigasyon in aid of legislation. Isang mahalagang president itong naging serye ng mga hearing natin, Mr. Chair, dahil dito. Yun yung tanong. May proposed bill ka na ba, Mr. Raul Manuel? Halukayin mo na ba pati confidential fund ni Mr. President Bongbong Marcos? O kung meron mang confidential fund ang House Speaker, lahat ba yan kailangan malaman kung saan ginamit o kanino ginamit? Nako. Meron ba? Papayag kaya ang Kongreso? Tuloy natin. Ay napakita natin na ang mga pera ng bayan na inallocate bilang confidential and intelligence funds ay pwede naman palang pag-usapan. Pwedeng Anong pwedeng pag-usapan? Rewind natin. Pwedeng pag-usapan, pwedeng busisiin. Mr. President, Bongbong Marcos, pwede naman palang busisiin yung confidential fund nyo Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police. Pwede naman palang busisiin yung inyong intelligence fund Patay tayo dyan. Nako. Nanganganib ang seguridad ng ating bayan sa paglalantad ng mga kung papaano ginagamit yung intelligence, confidential
and Intelligence Fund. Nakapatay tayo dyan, Raul Manuel. Pabor na pabor lahat sa inyo ah. Oo, pabor na pabor. Intelligence funds ay pwede naman palang pag-usapan. Pwedeng busisihin, pwedeng tingnan paano talaga yan ginamit at lalo na kung naabuso ay dapat hindi makawala basta-basta yung mga hindi nag-alaga sa pera ng bayan na pinagkatiwala sa kanila. Ito po ay isang malaking leksyon sa lahat ng mga ahensya sa ating gobyerno na atat na magkaroon ng confidential or intelligence funds para sa kanilang agencies. Pangalawa, Mr. Chair, napakita natin sa mga hearing na ito na yung mga inquiries in aid of legislation ay pwedeng gawin habang nirerespeto natin yung trabaho ng iba pang mga ahensya when it comes to ensuring transparency and accountability among public. Paano nyo nire-respeto? Yung mga empleyado ng iba't ibang ahensya, kinokontempt nga ninyo pagka hindi nyo nga gusto yung mga sagot doon sa tanong ninyo. Kasi meron kayong mga inaasahan, mga prepared answer na gusto ninyong marinig, pero pag hindi nyo narinig, contempt ang inaabot. I am speaking of in aid of legislation. Raul Manuel, meron ka na bang propose bill? Base dyan sa inyong hearing in aid of legislation? Meron na ba? Busisiin na lahat ng confidential fund. Ayun ang maganda, di ba? Ang tanong, lulusot ba? Papayag ba? Public officials. Pangatlo, Mr. Chair, ngayon nakita natin na meron palang pwedeng gawing isang scheme, no? Yung mga opisyal na gustong gamitin para sa sariling interes ang pera ng bayan. Lalo na, Mr. Chair, yung paggamit at paglikha ng mga peking pangalan at ginagamit ang security purposes di umano para maging dahilan ng paggamit ng mga peke, hindi totoo at mga inimbentong pangalan. Naku po. Para sa representasyon ng kabataan, Mr. Chair, tayo isang malaking question mark, malaking red flag talaga na kinailangang gumawa ng mga peking pangalan sa mga acknowledgement receipts. Kasi in the first place, Mr. Chair, itong mga supporting documents, yung mga resibo or yung mga documentary evidence in relation to the use of confidential and intelligence funds, limited na nga in the first place ang pwede mag-access dito, Mr. Chair. Hindi nga buong mga ahensya, kahit yung COA, kinailangang gumawa ng isang unit, yung ICFAO o yung Intelligence and Confidential Funds Audit Unit, para yun lamang yung merong access sa mga dokumento. Pero kahit yun, Mr. Chair, ay hindi kinikilala ng Office of the Vice President at maging ng mga opisyal ng DepEd na nag-handle ng confidential funds. Ang tanong sa atin, Mr. Chair, kinailangang gumamit ng mga peking pangalan. Pag ganun ba, yung mga security officers na siyang nag-handle di umano ng confidential funds ng OVP tsaka DepEd, wala ba silang tiwala dun sa special disbursing officer ng OVP tsaka ng DepEd? Wala din ba silang tiwala dun sa iba pang mga opisyal ng OVP tsaka DepEd? At wala rin bang tiwala itong mga security officers sa COA o sa ICFAO na siyang inatasan ng Joint Circular 2015-01 na busisiin yung mga documentary evidence? Yun nga eh. Security nga. Kaya nga walang tiwala kagaya ngayon. Ano nangyari? Kung yang mga yan, nilabas din yung mga pangalan, tunay na mga pangalan yan, na ilabas na, di yari na. Ganun lang yun eh. Binusisi nyo nga eh. Inilabas nyo nga eh. Inilabas nga ng COA nga eh dahil sa utos ninyo eh. Diba? Inilabas ng COA dahil sa pag-iimbestiga ninyo, sino pa magtitiwala? Wala talagang tiwala. Bakit? Namamanduhan ninyo eh.
Pambihira, oo. Sos Mariosep. Alam mo, Mr. Raul Manuel, wag ka nang magmalinis pa. Kaya ninyo gustong malaman kung saan ginamit ang confidential fund kasi para malaman ninyo kung meron sa grupo ninyo ang nakikinabang o nagbabato ng impormasyon para sa confidential fund. Kung sino-sino ang mga tao na nakabaon sa inyo na nagbibigay ng impormasyon ng mga galaw ninyo sa inyong grupo o sa inyong ano ba tawag diyan sa inyo. Sa mga ano ba tawag diyan sa inyo sa grupo ninyo. Gusto nyong malaman kung sino ang mga nakabaon diyan sa grupo ninyo na nagiging impormante ng gobyerno ng Pilipinas. Yun. Mr. Raul Manuel. Oh, di ba? Oh, palakpakan natin si Raul Manuel. Sana may magawa kang batas. Oh, sana isulong mo yung batas. Isulong mo yung batas na kailangan yung confidential fund ay mabusisi at tunay na pangalan ang ilalagay. Oo, para ano? Para mabuking nyo kung sino ang mga naguhudas sa inyo. O yun lang, magandang araw sa inyo. Mabuhay kayo. Huwag nyo kalilimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating uploaded video. Thank you. Love you all. Mama Chup Chup. Babush. Sandali, nasa na yung outro ko? Yan.